I'm intrigued. Totoo nga ba ang reincarnation? At naniniwala ka ba na ikaw ay pwedeng reincarnation ng ibang tao noong unang panahon? Quick facts muna tayo, mga Breelers. Alam niyo po, kamakailan ay may nagsisirculate na picture ng isang babae from Davao. Her name is Veronica Balayo. And she actually visited here sa Metro Manila at nagpunta po sila kasama ng mga ibang mga kaibigan or kapamilya sa National Museum. And during her tour po, ay meron siyang nakatuwaang picture na taken circa 1950s. So, ito pong picture na to, sabi niya, magpa-picture nga ako dito kasi parang kamukha ko. And so, she took a photo and then after seeing that, she showed it to her colleagues or family members and they all agreed na kamukha mo nga ito. And kung makikita nyo po ang litratong ito, talagang masasabi nyo na iisang tao lang yata ito na itong picture ng 1950s na ang pangalan po niya ay Belen Ocampo, who happens to be the mother of a known historian na si Ambeth Ocampo. Yan po ay ikinagulat talaga ng mga netizen nating lahat na magkamukha sila, pati yung kanyang daloy ng buhok po, iisa lang yung punta. Now, why am I making a commentary or content about this? It's because ang inyo pong lingkod bilang authenticity coach ay nagpapakatotoo at nagsasabing ako ay naniniwala sa reincarnation. Bakit? Ako po ay nagdaan sa depression at marami pang mga personal issues and I had to go through healing processes. And kasama po sa aking mga healing processes na pinagdaanan ay ang past life regression at nasilip din po ang aking mga past lives. And it made perfect sense. Iniisip natin baka coincidence lang yun na magkamukha sila kasi posible naman po talaga, diba? But you know, there's no such thing as coincidence. Sa dami-dami ng tao sa buong mundo, bakit nagkataon na si Veronica at yung picture ni Belen ay nagtagpo nung panahon na yon at they realized na magkamukha talaga sila and we all agree. So again, going back, ako po ay naniniwala sa reincarnation. Alam nyo, sa aming pamilya, ako lamang po ang nasa public speaking na space. Bata pa lang ako, hilig ko na talaga ang magsalita. Hindi lang naman magtalumpati but to really reach out and voice out how I feel and whatever is in my head. Nag-iisa lang po ako sa aming pamilya, sa aming angkan. At least yung mga close namin, wala akong maalala na nasa public speaking. And so wala rin akong maisip na magiging influence ko bakit ako malilinya sa public speaking. And during the past life regression and yung pagsilip po ng mga past lives ko, ayun pala. Talaga po palang parte ng buhay ko ang public speaking sa mga nakaraang buhay ko. It just made sense. Ganun pala yun. Kasi pala nga talaga akong paghuhugutan. And in the past lives po pala ay talagang ang linya ko ay public speaking. In fact, ako ay nasa simbahan doing mga sermons and all that. Kaya minsan parang nag-sermon na din ako, di ba? But the point really is, tayo kasing mga Filipino, hindi ganun kabukas sa reincarnation dahil sa ating faith. Dahil sa Christianity at sa mga, even the born-again Christians doesn't really talk about reincarnation. Kasi pag namatay tayo dito, according to them, either we go to hell or we go to heaven. Yun lang ang ating destination. Kasi pag sinabing reincarnation, ang concept po kasi ng reincarnation is yung mga bagay na ginagawa or na-experience mo in this lifetime, they call Earth as Earth School. Ibig sabihin, nandito ka or babalik at babalik ka hanggat hindi mo natututunan yung bagay na dapat mong matutunan. Kaya may sinasabi tayong karma, may mga charge po yan. Depende dun sa pinagdaanan mo sa dati mong buhay, pwedeng madala mo ngayon yan dito. Kung hindi mo yan inintindi, hindi mo yan inaral, hindi mo in-accept, walang forgiveness, walang love na nangyari, all those factors, if you decide not to deal with it, and to finish your course nung nandun ka sa kabilang buhay mo, then pagbalik mo dito, obviously, you have to go through it again.
Yun po ang aking understanding. And hindi lang po ako nag-iisa sa mundo, na may ganitong mga understanding. Nagbukas po ang aking kamalayan simula nang ako ay nagdaan sa maraming therapy sessions. Ang aking spiritual life and understanding also grew with me. And so, what I'm trying to say to everybody sa ating mga netizen is, kung hindi man kayo naniniwala sa reincarnation ngayon, ang unang gusto ko lang sabihin ay there's no such thing as coincidence. I've said that several times. Pangalawa po, try to also be open, and when you open, do your research, a lot of things will come to you. Mostly sa mga nare-reincarnate sa mga kabataan, yung kanilang mga past memories are still fresh, and eventually it will fade out when they reach the age of mostly 4 to 7 onwards. So nawawala na po yun, nakakalimutan na nila. The moment that you get to realize and accept who you really were, and then this is the current life that you're living, all the more that you'll have a more meaningful and purposeful life. Because in the end, kung ano man yung mga hindi natin natutunan ng mga dating buhay natin, itinuloy natin ngayon eh. This is your chance. And eventually, if everything that you have to learn in this lifetime ay goods ka na, then I'm sure you could decide who to become or what to become eventually. But for the time being, dahil nare-reincarnate ka, there's always a chance for you to correct the right things that you did not do in the past. Maraming medyo intriguing na mga katanungan ang aking binubuksan sa topic ng reincarnation, tulad ng paano naman yung mga nagsusuicide, diba? Yung mga naalala natin, yung mga artistang nagsuicide daw. So, ibig sabihin, are they going to hell or will they be reincarnated? Iiwan ko po yung katanungan na yan sa inyo. But all I'm saying is, I believe in reincarnation, and marami pong studies all over the world that talks about the validity of reincarnation. And if you're not open about it yet, maybe, kaya ka nakikinig sa akin ngayon, maybe it's time for you to learn or consider the concept of reincarnation. Maraming salamat, dealers!